Posibleng dumagdag pa nga ang paparating na El Nino. Agoy, Diyos ko, sa mga hamong kinakaharap nga po ng ating ekonomiya. Yan ang babala ng Japan-based think tank na Nomura Holdings Global Markets Research. Ayon po sa Nomura, posibleng pumatong ang tagtuyot sa mga hihila pababa sa ating ekonomiya. Hindi pa nga rin nakakabangon sa epekto ng flood control scandal at patuloy na umiinda sa epekto ng sigalot sa Middle East ang ekonomiya ng bansa. Kung lalala pa ang init ng panahon, magiging malaking dagok ito para sa mga magsasaka na ngayon po'y nalulugi dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak naman po ng DA na papayagan lamang nito ang pag-angkat ng produktong agrikultural sa tuwing kulang ang lokal na supply o hindi stable ang presyohan sa ating merkado. Tiniyak po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang importasyon ay hindi unang solusyon ng gobyerno kundi last line of defense. Nilinaw din po niya na kada desisyon na mag-angkat ay tinitimbang sa epekto nito sa ating mga magsasaka, mamimili at sa ating food security. Bilang pagtugon sa posibleng epekto nga ng panahon sa agrikultura, pinalalawak naman ng DA ang greenhouse farming, ang pagtatayo ng imbaka ng tubig at ang pag-deploy ng drip at solar-powered irrigation. Naglabas naman ng bagong panuntunan ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay po sa kanilang paghahabol sa mga delinquent tax accounts na posibleng may utang o multang hindi pa nababayaran. Aba mga kapatid, kung noon hanggang 20,000 piso lang ang pwedeng i-waive, ngayon po itinaas na ito sa 80,000 piso. Ang ibig sabihin po niyan, pag mas mababa sa 80,000 pesos ang kailangan mong bayaran sa BIR, maaari na po itong i-write off o absuelto ka na. Ay sana naman. Ginawa nga daw ito ng BIR dahil mas malaki raw ang nagagasta ng ahensya sa paghahabol at pagproseso ng maliliit na delinquent taxpayers kaysa sa halagang kanilang nakukolekta. Mas epektibo raw kung mga big fish na delinquent accounts ang kanilang hahabulin. Tama po yan BIR. Good job po kayo dyan. Meron po mga politiko siguro na mga baka delinquent taxpayers, check nyo rin po. Sino to? O hindi lang kumpanya, hindi ba? Dapat lahat Sino yun to? i-check po yan. Paki-check pong maigi, ano po. Samantala sa iba pang balita, apektado na rin ang gulo sa Senado ang ilang negosyante dahil sa mga investors na natatakot munang bumisita sa bansa. Eto na nga po, Nanay Christy, ayon sa Foreign Buyers Association of the Philippines, may ilang kliyente na ang nagdesisyong ipagpaliban ng pagpunta sa Pilipinas matapos pumutok ang balita tungkol nga po sa barilan sa Senado. Ang perfect example niyan yung Australia, kahapon na sa mga balita din natin, ano? Kabilang po sa nagkansela ang mga buyers sana ng garments at furnitures dito sa bansa. Dahil po dito nag-alala tuloy ang mga negosyante sa negatibong epekto ng gulo sa Senado sa investors. Posible rin daw nitong itaboy ang mga potential buyers at mga turista na gusto sanang bumisita sa Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.